Magandang umaga ulit sa lahat. At nawa ay sumating lahat ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoon. At ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. At nawa sa umagang ito ay ang bawat isa ay makatanggap ng pagpapalang ng gagaling sa Diyos, lalong-lalo na ang pagpapalang espiritual sa pamamagitan nitong ating pag-aaralan na kanyang mga salita sa umagang ito. At ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay ating binasa kanina sa Pahayag chapter 3 verse 20. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salitang ito na ating pag-aaralan ulit sa umagang ito. Itong talata na ito na ating binasa sa Pahayag chapter 3 verse 20, ito ay kapahayagan ni Jesus Christ na ibinigay kay Juan Divino sa isla ng Patmos. Amen. Noong AD 96. At siya nga pala, bago ko makalimutan, itong ating pag-aaralan sa umagang ito ay papamagatan natin na door to the heart. O yung pintuan sa puso. At ito ay kahangahangang imbitasyon. Amen po ba? Amen. Kung atin lamang itong titimbangin at pag-iisipan kung ano ang kahulugan nito, ito ay napakagandang imbitasyon ng Diyos sa atin. Ang sabi niya, pakinggan ninyo ang imbitasyon niya. Narito ako ay nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Yun ang sabi niya. Ang ating Panginoon ay nangungusap sa iglesia ang ating kinabubuhayan sa ngayon. Ang iglesia natin na kinabubuhayan sa ngayon ay nasa anong iglesia na tayo? Laodicea. Di ba may 7 iglesia? At ang pang-7 iglesia ay itong panahon natin ang iglesia ng Laodicea. At wala nang susunod pang iglesia dito Tayo na yung pinakahuling iglesia. Ang iglesia ng Laodicea. Ang sabi niya sa ating panahon na Laodicea, basahin natin ang Pahayag chapter 3 verse 17. Pahayag chapter 3. Sinasabi mong ikaw ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, mahabag-habag, dukha, bulag, at ubad. Amen! Amen. Narinig ninyo ang sabi ng ating Panginoon? Sinasabi raw ng mga tao sa ngayon na sila ay mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Ngunit ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa. Hindi alam ng tao na sila ay kawawa. Amen. Kahabag-habag, dukha, bulag, at hubad. Amen. Yung panahon natin ito na napakatalinong panahon, lahat ng napakakahangahangang imbensyon ay narito na sa panahon natin. Amen. Na sinasabi ng tao na tayo yung panahon na napakatatalino ng mga tao. Pero anong sabi ng Panginoon? Kawawa. Amen. Itong panahon natin, dukha, aba, hubad, bulag. Bakit kaya ito nasabi ng Panginoon? Pag-isipan natin mabuti yan. Alam nyo ba na ang mga Christian church ang may mga pinakadakilang mga gusali na naitayo? Amen. Yung panahon natin na Christian church ang may pinakadakilang mga gusali na naitayo sa lahat ng panahon. Alam nyo ba na itong panahon natin ang pinakamayaman din kaysa dating mga Kristiyanong mga panahon? Amen. Itong panahon natin ito ang pinaka naging mayaman. Alam nyo ba na ang mga Kristiyanong simbahan sa panahon natin ay may mga magagaling na theologians? Amen. Kaysa nakaraang panahon. Amen. Itong panahon natin, napakaraming mga theologians. At ang kanilang mga simbahan ay nakatayo na may mga matutulis, na halos umabot na sa langit. Yung mga simbahan nila, napakalalaki, napakatataas. At yung mga dulo, napakatutulis na gustong umabot na hanggang langit. Na mayroong piano na halos kalahating milyon ang halaga sa loob ng simbahan. At marami pang mga musical instrument. At may mga nakarob pa ng mga choir. Napakaraming simbahan na ganoon sa panahon natin ito. Mayayamang simbahan. Mayroon silang mga scholar na pinakintab sa seminaryo. Na pwedeng tumayo sa harapan ng mga tao na walang pagkakamali sa grammar.
Ang gagaling mag-grammar. Ng mga preacher sa mga simbahan. Na kayang limitahan ang kanilang sermon tungkol sa Biblia. Merong time limit yung sermon nila. Amen. May programa. Amen. At maglaan lang ng maraming oras. Ang pinaglalaan ng maraming oras ay yung mga psychology sa sermon nila. At pwedeng kumontrol sa isipan ng mga tao. Dahil doon sa kanilang makasanlibutan na karunungan na kanilang nakuha sa edukasyon. Amen. Subalit, ang sabi pa rin ng Biblia, tayo, ang panahon natin ay aba, maralita, dukha, tayo ay bulag at hubad. At hindi natin yun alam. Amen. Amen. Hindi alam ng mga tao sa panahon ito. Amen. Ang sabi ng Panginoon, na sila ay aba, dukha, bulag. Ngayon, isipin ninyo, kung ang isang tao ay naglalakad sa lansangan na pulubi, miserable, bulag, dukha, at hubad. Hindi ba kapag nalaman mo na gano'n ang iyong kondisyon, di ba sisikapin mo na ayusin yung sarili mo? Amen. Di ba pag nalaman mo na kaawa-awa yung kalagayan mo, anong gagawin mo? Siyempre magsisikap ka na ayusin ang sarili mo, di ba? Amen. But the sad part is, kapag hindi alam ng isang tao na gano'n ang kanyang kondisyon. Yun ang pinakamalungkot na bagay. Kung hindi alam ng tao na kawawa yung kanyang kondisyon. Amen. Kapag hindi niya maunawaan, nahubad siya. Kapag ang nasa isip niya ay siya ay mayaman at siya ay nakabihis ng maganda. At isip niya, siya ay nasa mabuting kondisyon. Sa panahon natin ito kasi, kaya hindi nila yan naiisip. Kasi ang nasa isip nila, yung mayaman naman yung aming grupo. Umuunlad naman kami. Kaya, sigurado ako na kami ay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, kung sa ganong paraan ni Jesus Christ isinalarawan ang iglesyang ito sa huling panahon, I'm talking universally. The Church Universal. Ito ay nasa isang napaka-miserableng kondisyon. Amen. At ito ay hindi alam ng mga tao na nasa mga simbahan. Ang iniisip nila, ayos na kami dito sa reliyon o simbahan namin. We are doing good. Ba't nasabi namin na ayos na kami? O we are doing good? Dahil ngayon ay taong-taon ay nagbabayad kami ng malaki para magpadala ng mga misyonaryo sa iba't ibang dako ng mundo. Yan ang sabi nila. We have, subalit ang katotohanan, kahit sila ay napakayayaman ng mga grupo o mga relihiyon, we have miserably failed God. Amen. Why? Dahil ang sabi ni Jesus sa Marcos 16:15, pakinggan natin ang sabi ni Jesus sa Marcos 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ano ang sabi? Humayo sa buong mundo at ipangaral ang magandang balita. Iyon ang sabi ni Jesus, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao para makapagligtas ng mga kaluluwa sa kapahamakan. Hindi sinabi ni Jesus na magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at magtayo ng mga simbahan. Amen. Hindi yun ang pagkasabi sa Marcos 15:16 o 16:15, Marcos 16:15. Ang sabi, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ang magandang balita. Amen. Hindi sinabi na magtayo ng mga simbahan. Hindi sinabi ni Jesus na magsiyaon kayo at magtayo ng mga eskwelahan. Hindi sinabi ni Jesus na magsiyaon kayo sa buong mundo at magtayo ng mga seminaryo. Amen. Ang sabi ni Jesus, ipangaral ang ebanghelyo at lalakip ang mga tanda sa mga magsisampalataya. Amen.
Basahin na natin ang Marcos 16:17. Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihan gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Amen. Yun ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Subalit tayo ay nabigo na masunod ito. Kaya ito ang sabi niya sa Pahayag 3, verse 20 na ating binasa. Ano ang sabi niya? Ha? Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung di ring dininuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, papasok ako at kakain akong kasalo niya. Nabigo ang tao na masunod ito. Kaya ang Panginoon ay nasa labas, kumakatok. Kapag ang isang tao ay kumakatok sa pintuan, ano kaya ang gusto niyang gawin? Bakit siya kumakatok? Tama. Gusto niyang pumasok sa loob, kaya siya kumakatok. Amen po ba? Amen. Mayroon siyang mensahe para sa iyo. Amen. He has some business to talk with you. Amen. At ang katok ng mensahe na iyan ay dinala ng mga dakilang mensahero ng Diyos sa bawat panahon. Yung katok, ibig sabihin yun, mensahe. Amen. Ha? Subalit, hindi pinapasok ng mga tao yung kumakatok sa pintuan nila. Amen. Paano kung ang kumatok sa pintuan ng bahay ng mga tao ay mga sikat at kilalang mga tao? Siguro pagkakita pa lang ng mga tao na ang kumakatok sa pintuan nila ay presidente o artista o kilala sa lipunan. Siguro sasabihin ng tao, tuloy po kayo sa aking tahanan. Amen. Subalit kapag si Jesus ang kumatok, ang tagal na ni Jesus sa labas ng pinto na kumakatok, Amen. hindi pinagbuksan. Amen. So, sa panahon ngayon, hindi mahalaga sa tao iyong katok. Amen. Di ba ang sabi ko, ay yung katok, Oo. mensahe. Amen. Hindi mahalaga sa tao yung katok. Ang mahalaga sa panahon ito sa mga tao ay kung sino yung kumakatok. Amen. Kung mahalagang tao ba o sikat ba yung may dala ng mensahe. Amen. Subalit, may mas mahalaga at may mas importante pa ba kay Jesus? Amen. Kung ang presidente, congressman o mayor o sino mang mga sikat na tao sa daigdig, sa daigdig na ito ay may malalaking magagawa sa iyo, Jesus wants to give you the best thing He could be given. Amen. Yes. Mas malaki yung kanyang maibibigay at magagawa sa iyo. Amen. That's right. Ngunit wala pa rin nagbubukas ng pinto kay Jesus Christ Amen. na kumakatok sa pintuan ng puso ng tao. Tinalikuran siya ng tao. Amen. Subalit gayon pa man, si Jesus ay kumakatok pa rin sa pintuan. Amen. At iniisip ng tao na may magagawa silang bagay na mas magaling kapag sila ay tumalikod sa Panginoong Hesus. Iyon ang pinakadakilang pagkakamali ng tao na ginawa kapag tinalikuran nila ang mapagmahal na Hesus na yan sa kanilang pintuan. Kapag ang presidente ang pumunta sa bahay mo at kumatok, ang gagawin lang niya doon ay magtanong ng mga bagay-bagay. Subalit kapag si Jesus ang kumatok at pinapasok mo, siya ay may dala sa iyo na buhay na walang hanggan Amen. at ililigtas ang kaluluwa mo. Amen. O siya ay may dalang mabubuting bagay. Subalit, siya ay tinalikuran ng tao. Hindi pinagbuksan ng pinto. Pero sasabihin ng iba, Brother Jun, sandali lang. Pinapasok ko na si Jesus sa aking puso, maraming taon na ang nakalipas. Well, that's good. Ako ay natutuwa at ginawa mo yan. Pero alam nyo, kapag si Jesus ay pumasok sa puso mo, yun ang unang pinto pa lang. Amen. Mayroon ka pang mga maliliit na pinto sa loob ng puso mo na kailangang makapasok si Jesus. Amen. That's right. Amen. Tulad sa natural na bahay. Kapag pumasok ka sa main door, sa loob ng bahay mo ay may mga pinto pa. Amen. Yan ba?
May pinto ng kwarto, may pinto ng closet o cabinet, ha? May pinto doon at dito. Marami pang mga pinto. Kuha nyo ang ibig ko sabihin? Amen. Kapag ikaw ay pinapasok sa isang bahay ng kaibigan, subalit pagdating mo sa loob ng bahay ay sasabihin sa iyo, ha? Huwag mong bubuksan ang pintuan yan, ha? Huwag kang pupunta sa pintuan na yun, ha? Huwag mong hahawakan ito, ha? Sa tingin mo, welcome ka kaya? Di ba? Ano sa tingin mo kapag gano'n ang sinabi sa iyo ng kaibigan mo? O, pumasok ka sa bahay namin, ha? Pero huwag mong pupuntahan yung pintuan na yun, ha? Huwag mong hahawakan itong ganito, ha? Ha? Huwag mong pakakailiman ito, ha? O, sa tingin mo, welcome ka kaya? Ganon din sa ilang church members. Oh, amen. Hinayaan ninyo na makapasok si Jesus sa puso ninyo. Gusto ninyo na maging tagapagligtas lamang ninyo si Jesus. Subalit, ang gusto ni Jesus ay maging Panginoon ninyo siya. Amen. Hindi lamang tagapagligtas. Amen. At ang salitang Panginoon ay sa Ingles ay rulership Amen. o pamumuno. That's right. Amen. Gusto niya na maging pinuno mo. Amen. Hindi lamang tagapagligtas mo. Amen. Gusto mo siya na maging tagapagligtas, subalit, paano naman siya bilang pagiging pinuno mo? Ibig sabihin, siya ang dapat mag-control sa iyo. Amen. Mag-control ng emosyon mo, Amen. mag-control ng iyong kaisipan, Amen. mag-control ng buong pagkatao mo. Amen. At masasabi mo ang sinabi ni Apostol Pablo. Kapag ginawa mo yan, masasabi mo itong sinabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21. Filipos 1:21. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:21, sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Amen. Or to me to live in Christ and to die is gain. Amen. Yan ang sabi ni Apostol Pablo noong papasukin niya si Jesus sa puso niya at gawin niyang Panginoon si Jesus sa buhay niya. Amen. Papasukin mo rin si Jesus sa puso mo sa ganong paraan Amen. para maging tagapamuno at Panginoon sa iyo. Amen. Ngayon, tingnan natin saglit ang ating mga puso. Alam niyo, kapag si Jesus ay pumasok sa puso, mayroong maliit na pinto sa kanan sa puso ng tao. At iyon ay maliit na pinto na ayaw ng tao na pakialaman. Iyon ang pintuan ng iyong pribadong buhay o private life na aking binabanggit kanina. Amen. Kaya sasabihin ng tao, Panginoon, pwede mo akong iligtas sa impyerno. Pero huwag mong pakialaman ang pribadong buhay ko. Ha? Yun ang sabi ng tao. Kaya may mga mananampalataya na kapag nasaway o tinamaan sa mensahe dahil sa maling ginagawa na hindi kalooban ng Diyos, ay hindi na bumabalik sa simbahan. Amen. Kasi ayaw nilang pakialaman yung buhay nila. Amen. Yung kanilang private life daw. Yun yung nasa puso ng tao. Mayroong pintuan doon sa puso ng isang tao na tinatawag na yun ay yung kanyang private life na ayaw niyang pakialaman. Private life. Oh, napakarami tayo niyan. Amen. My own private life. Amen. Sasabihin ng tao, kung gupitan ko ang buhok ko tulad ng lalaki, that's none of your business, Lord. Hallelujah. Pribadong buhay ko ito. Amen. Ha? Huwag mo itong pakialaman. My own private life. Kung magsuot ako ng sexing damit o uso na damit, that's none of your business, Lord. Amen. Pribadong buhay ko ito. Wala kang, pero ang katotohanan, wala kang buhay. Amen. Iyan ang sasabihin ko sa iyo. Iyang sinasabi mong pribadong buhay ay baluktot na buhay at may katapusan. Amen.
Ang iglesia ay hindi nangangailangan ng binanat na mukha o facelifting. Amen. Ang kailangan nito ay kamatayan sa espiritual at kapanganakan sa espiritual. Amen. Ang Diyos ay kinundi na ang espiritong yan sa Hardin ng Eden. Amen. Alam nyo, yung espiritong yan, na mapangatwiran doon sa puso natin, kinundi na yan ng Diyos doon sa Hardin ng Eden. Espiritu yan. Tandaan ninyo. At yan ay espiritu ng Diablo. Amen. Kaya ang tao ay dapat na ipanganak na muli sa espiritu at hayaan si Kristo na maging Panginoon niya at tagapamuno ng kanyang pagkatao. Subalit kapag ayaw ng tao na pakialaman ni Kristo ang pribadong buhay niya, that just won't work. Amen. At mayroon pang isang maliit na pinto sa puso ng isang tao. At ang pinto na yon ay ang tinatawag na door of selfishness. Amen. Ang pagiging makasarili. Amen. Meron doon sa puso ng tao. Meron yan nandoon pintuan. Sasabihin ng tao, tatanggapin kita Panginoon sa aking puso. Kung ipapangako mo sa akin na kailangan magkaroon ako ng mataas na antas ng pagtingin sa akin ng society. O dapat ay mataas ang tingin sa akin ng mga tao. Sabi niya, susunod ako sa iyo, Panginoon. Pero kailangan itaas mo ako. Kailangan maging mataas ako sa paningin ng tao. May mga tao na ganito. At nakakahiya ang ganito. Ang gusto ay maitaas lamang ang sarili, hindi si Kristo. At mayroon pang isang maliit na pinto sa puso ng isang tao. Ito ay ang tinatawag na prejudice. O yung pinipili o may itinatangi. Amen. Amen. At ayaw ng mga tao na ito ay buksan ng Diyos. Mayroong mga tao na ang gustong pakisamahan lang at kausapin ay yung sa tingin nila ay ka-level nila. Amen. May mga tao na may mataas na pinag-aralan at ang gustong kausap lang ay yung may mga mataas ding pinag-aralan. Amen. Kapag ang isang preacher ay walang naabot na mataas na pinag-aralan, ay hindi na pakikinggan at paniniwalaan. Marami nito. Amen. Tapos sasabihin niya sa Panginoon, Panginoon, huwag mo akong pilitin na makinig at makitungo sa preacher na yon. Dahil hindi ko naman siya kasama sa aking denominasyon o simbahan. Isa lang po ang iglesia ng Diyos. Amen. Tandaan natin yan. Ito ay halimbawa ay ganito. Ako ay kabilang sa Falcotila family sa loob ng 48 years. Dahil ako'y 48 na. At hindi ako inalok ng Falcotila family na sumali sa pamilya ng Falcotila. Amen. Ako ay ipinanganak sa pamilya ng Falcotila. Amen. That's right. At ganun din, na paraan kung paano ka naging Kristiyano. Ikaw ay ipinanganak sa iglesia ng buhay na Diyos. Amen. Amen? Kaya wala dapat kayong kinikilingan o pinipili. Amen. Minsan, yung mga totoong Kristiyano na mga simple ay pinagtatawanan at tinutuya ng iba. Amen. Sasabihin ng iba, yung mga grupong yan, ang mga sinusuot nila kapag nagsisimba ay paulit-ulit lang. Subalit ang hindi nila alam, ang mga taong yun ay mayroong damit na hindi nakikita ng tao ng kanilang natural na mata. Amen. Ang damit na yun ay walang iba, ang katuwiran ng Diyos. Amen. Alam niyo, mayroon akong ikikwento. Mayroong kwento ng isang binata na estudyante na nag-aral ng seminaryo. Gusto kasi ng kanyang pobreng nanay na ang kanyang anak ay maging ministro. Kaya pinag-aral niya ang kanyang anak sa seminaryo para matuto kung paano daw maging preacher. At itong nanay ay naiwan na mag-isa, mag-isa na lang na naiwan sa kanilang bahay. Dahil dalawa lang sila na nabubuhay. At ang nanay ay naglalabada. At isang araw, itong matandang nanay ay nagkasakit ng pneumonia. Sakit sa baga. So, pinadalhan niya ng sulat ang kanyang anak na nasa seminaryo. Dahil ang sabi ng doktor, ang baga ng nanay niya ay namamaga.
Kaya kung mayroong kapamilya o kumag-anak, ang matanda ay kailangan ipatawag niya. Kaya ang doktor ay gumawa ng sulat para ipadala sa anak ng matanda. At ganito ang laman ng sulat. Ang sabi sa sulat, standby. Ha? Standby ka lang. Kapag ang lagnat ng iyong ina ay hindi bumaba bukas ng umaga, kailangan mong umuwi. Yun lang ang laman ng sulat. At itong anak na binata na nasa seminaryo ay nagantay ng sulat ulit ng doktor na darating. Subalit wala na siyang natanggap na sulat ulit. Pagkalipas ng ilang araw, ay nakatanggap ng sulat ang binata mula sa kanyang nanay. Ang sabi ng sulat, ang kanyang nanay, magaling na ako anak. Pagkalipas ng isang taon, ang binata ay bumisita sa kanyang nanay. At pagdating niya sa bahay nila, pagtapos niyang magmano at humalik sa kanyang ina, ang sinabi ng binata, Mama, mayroon akong isang bagay na gustong-gustong itanong sa iyo. Noong ikaw ay nagkasakit ng pneumonia, anong nangyari? Sabi ng binata. Ang sabi kasi ng doktor sa sulat sa akin, ay standby lang daw ako. Pagkatapos, wala na akong nabalitaan. At pagkatapos, sumulat ka na magaling ka na. Ano ang binigay ng doktor sa iyo na gamot? Ang sagot ng nanay, binitawan ako ng doktor ko. Wala na daw siyang magagawa sa sakit ko. Sagot ng anak, paano ka gumaling? Sagot ng ina, anak, may sasabihin ako sa iyo. Naalala mo yung maliit na dating tindahan sa iskinita natin na sarado na? Sagot ng anak, oo. Sabi ng nanay, mayroong grupo ng mga tao doon na lumipat at umupa. Ang tawag nila sa grupo nila ay full gospel. At isang gabi, habang mayroon silang prayer meeting doon, noong ako ay malubhang sakit, mayroon daw mensahe ang Diyos sa kanila na may malubhang sakit na matandang babae dito sa lugar natin. Kaya may isang babae na pumunta dito sa bahay at tinanong ako kung ako daw ay naniniwala sa divine healing. Ang sagot ko sa babae, ako ay naniniwala sa anumang bagay na tungkol sa Diyos. At sabi ng babae na pumunta dito sa bahay, ang aming pastor ay nananalangin sa mga may sakit. Gusto mo ba na papuntahin ko dito sa bahay mo ang aming pastor? At ipanalangin ka? Ang sabi ko, sabi ng nanay, sige. So, yung pastor nila ay pumunta dito sa bahay at pinahiran niya ako ng langis. At lahat sila ay lumuhod paikot sa aking higaan at nanalangin. At kinabukasan, ay magaling na ako anak. Pinagaling ako ng Diyos. Amen. O purihin ang kanyang pangalan, sabi ng nanay. At itong anak na binata ay hindi umiimik. Dahil mayroon nang naitanim na paniniwala doon sa utak niya na natutunan niya doon sa seminaryo. Ang sabi ng binata, Mama, wala nang ganoong mga bagay na banal na pagpapagaling sa ngayon. Dahil napag-aralan namin sa seminaryo na wala nang ganoong bagay na banal na pagpapagaling o divine healing. Ang sagot ng nanay, Anak, huli ka na para sabihin mo sa akin yan. Magaling na ako. Kahit yung doktor na nag-give up na sa akin, na sakit ko, ay nagulat nang pumunta ako sa kanya at makita niya na magaling na ako. Ang sabi ng anak na binata, nagpalit ka ba ng doktor nung nag-give up yung unang doktor mo? Sagot ng ina, oo. Sabi naman ng anak na binata, sinong doktor yung bago? Sagot naman ng nanay, Dr. Jesus. Amen. Napakamot sa ulo yung anak na binata. At sabi ng binata, Mama, huwag na huwag kang maniniwala sa mga ganoong bagay. Saan ba binasa ng preacher na yon yung kanyang sinabi sa'yo? Sagot ng nanay, sa Marcos 16, 17 hanggang 18. Ha? Basahin nga natin yung Marcos 16, 17 hanggang 18. Ito daw yung binasa ng preacher. 16, 17 hanggang 18. Ang sino mang sumasampalataya at nabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw ng palataya ay paparusahan.
Ang mga sumasampalataya ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahama kahit gumamit sila ng ahas o makainom ng laso. At gagaling ang mga may sakit sa napapatungan nila ng kamay. Amen. Amen. Hallelujah. At sabi ng binata, ang sabi lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Amen. At sabi ng binata, Mama, ang mga taong yun ay hindi marunong bumasa at sumulat. Yung pastor nila ay walang alam. Wala silang college education. Dahil napag-aralan namin sa seminaryo na ang Marcos 16 mula verse 9 hanggang dulo ay hindi ito kinasyahan ng Diyos. Yun daw ang napag-aralan nila sa seminaryo. At yan din ang paniniwala ng mga Bible scholar. Na itong versikulong ito ay hindi daw ito kinasyahan ng Diyos. Ang sagot ng nanay, Hallelujah! Nagulat itong binata. Ang sinabi ng nanay, Hallelujah! Ang sabi ng anak, Mama, gumagaya ka na sa kanila. Bakit, Mama? Anong nangyari sa iyo? Ang sagot ng nanay, ako lang ay nag-iisip, anak. Dahil lang sabi mo sa akin na pag-aralan mo sa 3 taon mo sa kolehiyo, sa seminaryo, na ang Marcos 16 mula verse 9 hanggang dulo ay hindi kinasyahan ng Diyos? Sagot ng anak, oo, totoo yun, Mama. Tunay yun. Sagot naman ng nanay, well, purihin ang Diyos. Kung ang Diyos ay pinagaling ako sa hindi kinasyahan na salita ng Diyos, mas lalong mas malaki ang magagawa niya sa kinasyahan ng Diyos na salita niya. Amen. Kuha nyo? Amen. Kung doon sa sinasabing hindi kinasyahan na salita ng Diyos ay napagaling siya, how much more pa kaya doon sa kinasyahan? Amen. Salita ng Diyos. Hallelujah. That's about the way of it. Amen. Ang sabi ninyo ay mayaman kayo sa kaalaman, pero kayo ay hubad, aba, bulag sa katotohanan. Amen. Bumaba kayo sa pagkakasakay ninyo sa mataas na kabayo. Magpakababa kayo. Amen. At magagawa lamang ninyo yan kapag pinapasok ninyo ang Diyos sa inyong puso at maging Panginoon ninyo. Amen. We are all on one level. Amen. At mayroon pang isang pinto o maliit na pinto sa puso ng tao na dapat nating makita. Iyon ay ang door of faith. O sasabihin mo, mayroon kang pananampalataya. Subalit alam mo, kapag si Jesus ay naging Panginoon ng iyong pananampalataya, lahat ng kanyang salita ay magiging totoo sa iyo. Amen. Yan ang rason kung bakit ang tao ay hindi naniniwala sa divine healing. Kahit pa siya ay miyembro ng Kristiyanong simbahan. Dahil si Jesus ay doon lang sa may pintuan ng puso. Amen. Hindi pinagbuksan at pinapasok. Amen. Ngunit kung si Jesus ay pinapasok mo lang sa maliit na pintuan ng pananampalataya sa iyong puso, siya ang iyong magiging pananampalataya. Amen. Si Jesus ang magiging Panginoon ng iyong pananampalataya. At ang Jesus na yan na kumakatok sa labas ng pintuan ng puso mo ay hindi pwedeng itanggi at talikuran ang sinulat niyang Biblia. Amen. Pananampalataya sa Kanya ang kailangan ng tao. Amen. Yun ang kailangan ng tao. Subalit ang mga tao ay hindi siya pinagbuksan ng pinto. At may isa pang maliit na pinto sa puso ng tao. That is the door of your eyes. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus, ikaw ay bulag at hindi mo nalalaman. Amen. Kaya pinapayuhan kita na bumili ka sa akin ng pampahid sa mata para ikaw ay makakita. Amen. Kung bubuksan lang ng tao ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, makikita niya kung anong kondisyon mayroon siya. Amen. Minsan, mayroong mga tao na magsasabi, wala akong pakialam dyan sa sinasabi ninyong divine healing.
Hindi ako naniniwala sa kanyang bagay na divine healing. Ang sagot ko naman, kung hindi ka naniniwala sa divine healing, hindi ito para sa iyo. Amen. Hindi ito para sa mga unbeliever. Ang divine healing ay para lamang doon sa mga naniniwala. Amen. Yan ang sabi ng Panginoon. Ha? Ang sabi niya sa Juan 14:12. Juan at saka Juan 1:12. Juan 14:12. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Oh, narinig niyo? Amen. Yung lamang mga naniniwala. Amen. That's right. Juan 1. Sa Juan 1:12 pa. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya Tumanggap at sumampalataya. ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. Amen. See? So, hindi ito para doon sa mga hindi naniniwala. Amen. Ang divine healing ay para lamang doon sa naniniwala. Amen. Naalala ba ninyo yung kwento sa Biblia sa Ikalawang Hari chapter 6? Nung ipinalangin ni Elias na bulagin ng Diyos yung mga lalaking naghahanap sa kanya, Amen. at binulag sila ng Diyos at hindi nila nakilala na yung sumama sa kanila ay yung hinahanap nila na si Elias. Amen. Pero yung hinahanap nila si Elias, pero sinamahan sila ni Elias, hindi nila alam na yung hinahanap nila, yung sumama sa kanila. Amen. Mga bulag at hindi nila alam na bulag sila. Amen. Alam nyo, yan ang nangyayari sa ngayon sa iglesia. Mga bulag at hindi nila yun alam. At ang iglesia sa ngayon ay nasa taglamig, Amen. espiritual na taglamig. Amen. At sa sobrang lamig, ay pati ang kanilang mga mata ay hindi na nila maimulat. Amen. Nagyelo na yung mga mata, na frozen. At kailangan pa nila ng langis na pampahid sa mata para maimulat nila ang kanilang mga mata. Amen. Kailangan nila ng langis ng banal na espiritu Amen. at kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo para mawala ang paglalamig sa iglesia at maimulat nila ang kanilang mga mata. Amen. Para makita nila ang presensya ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Hayaan mo siya na buksan niya ang iyong mga mata. Amen. Ngayon sa pagtatapos, siya ang banal na espiritu sa umagang ito na magpapahid ng langis sa iyong mga mata. Amen. Ng pangpahid ng langis ng Diyos. Buksan mo ang iyong mga mata. Yes, Lord. We need the old-time St. Paul revival Amen. and the Bible Holy Ghost back in the church with some real good na banal na espiritu na pampalasa para mabuksan ang mga mata ng tao. Amen. Yan po ang katotohanan. Buksan natin ang ating mga mata. Yes. Ngunit kapag ang tunay na mga bagay ay dumating, ang mga tao ay bulag pa rin at hindi nila ito nakikita. Amen. At ang Diyos ay mapagpatawad pa rin sa ating mga tao. Alam niyo ang Diyos, sa kabila ng panlalamig at pagkaiba-iba, ang Diyos ay nanatili pa rin na nagpapadala ng kanyang pagpapatawad. Amen. Kahit paano ang pagtrato mo sa Kanya, babalik pa rin siya doon sa pintuan ng puso mo at kakatok pa rin siya ulit. Amen. O, hayaan mo na siya'y pumasok sa pintuan ng puso mo sa umagang ito. Hayaan natin na kumatok siya muli sa pintuan ng ating mga puso sa umagang ito. Amen. At buksan natin ang ating mga puso at sabihin mo, oo, Panginoon, ako ngayon ay maniniwala. At ang Panginoon ay mangungusap sa iyo, sasabihin niya, anak ko, hayaan mo ako na makapasok sa iyong puso. At kapag ako'y nandoon na sa loob ng puso mo, hayaan mo ako na gumawa sa loob ng puso mo. Yes. Amen. Let me take over all that indifference. Amen. Hayaan mong alisin ko yung pride na yan. Amen. Hayaan mong hawakan ko yung private life mo na yan. Amen. Hayaan mong tumayo ako sa pintuan ng iyong pananampalataya. Amen.
Pagkatapos kung hindi mo maunawaan ang mga bagay na ito at sa isip mo ito ay sobrang misteryoso o hindi mo alam kung tama ito o mali, hayaan mo ang Diyos na pahiran ng iyong mga mata ng kanyang pampahid para ikaw ay makakita. Amen. Makita mo ang katotohanan tungkol sa Kanya. Amen. Magandang umaga, pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.